Mga ka-creepy, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories, kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, mga mahilig sa kilabot at kababalaghan, upang hindi ninyo palampasin ang mga orihinal na Tagalog horror stories na dala ko sa inyo sa bawat upload. Sa gabing ito, susundan natin ang yapak ni Adrian patungo sa isang lumang mansyon sa Benguet, kung saan ang bawat pintong bukas ay nag-aanyaya ng isang nakakakilabot na misteryo. Maghanda sa isang paglalakbay na puno ng sumpa at bangungot at tuklasin kung paano ang isang maling liko ay maaaring magdala sa atin sa pinto ng hindi inaasahang lagim. Sa pagmamadali ni Adrian na makalabas sa kanyang opisina sa Quezon City, halos hindi na niya napansin ang paglipas ng oras. Suot ang kanyang corporate attire, bakas sa kanyang mukha ang excitement na makasama ang kanyang pamilya sa Baguio para sa Semana Santa. Ngunit habang siya ay nagmamaneho sa kahabaan ng kalsada patungong Baguio, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. Nagdulot ito ng mahinang visibility at mapanganib na kondisyon sa pagmamaneho. Ang malakas na ulan ay tila ba nagbabadya ng isang hindi inaasahang paglalakbay para kay Adrian. Sa gitna ng pag-aalala sa posibilidad ng pagkasira ng sasakyan, isang karatula na may nakasulat na detour ang kanyang nakita. Sinundan niya ang lumang daan na bihirang gamitin na napapaligiran ng mga puno at halaman, hanggang sa matanaw niya ang isang malaking lumang mansyon na nakatago sa gitna ng Benguet na tila walang ibang tao sa paligid. Sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, bumaba si Adrian mula sa kanyang sasakyan, suot ang kanyang hooded jacket at naglakad patungo sa lumang mansyon. Ang pintura ng mansyon ay kupas na at mga halaman ay nagsisimula ng tumubo sa mga bintana, tanda ng matagal na pagkakatiwangwang. Kumatok si Adrian sa malaking pintuan ng mansyon, ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob at bumungad sa kanya ang maluwag na pinto na hindi nakalak. Pumasok si Adrian sa loob ng mansyon gamit ang flashlight ng kanyang telepono upang liwanagin ang madilim at maalikabok na bulwagan. Ang mga lumang muebles ay nababalutan ng alikabok at ang mga larawan ng mga taong hindi niya kilala ay nakasabit sa dingding, tila ba mga matang tahimik na saksi sa kanyang pagdating. Habang naglilibot si Adrian, napansin niya ang isang lumang larawan ng isang pamilya na may kakaibang aura. Ang mga mata ng mga tao sa larawan ay tila sumusunod sa kanyang paggalaw na nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot sa gulugod. Ang mga mata sa larawan ay tila nag-aanyaya kay Adrian na alamin pa ang mga lihim na nakatago sa mansyon. Ngunit hindi niya alam, ang pagtuklas na ito ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ano nga ba ang mga sikretong itinatago ng lumang mansyon at paano ito makakaapekto kay Adrian? Ang mga sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay. Nakadama ng kakaibang lamig si Adrian habang nakahiga sa lumang kama ng bakanteng kwarto sa mansyon. Ang mga pader ay bumubulong ng mga lihim na tila ayaw niyang malaman. Sa pagitan ng kanyang pag-aalala at pagod mula sa biyahe, nagtakda siya ng alarm sa kanyang telepono para sa maagang pag-alis kinabukasan at nagpa siyang magpalipas ng gabi doon. Hinayaan niyang dalhin siya ng pagod sa isang maingat na pagtulog. Sa kalaliman ng gabi, isang malakas na tunog ng kaluskos at mahinang pag-ungol ang pumunit sa katahimikan.
nagpabalikwas kay Adrian mula sa kanyang pagkakahimbing. Sa ilalim ng manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang matandang lalaki, si Mang Tasio, na lumabas mula sa isang lumang aparador. Ang maruming damit nito ay kasing gulo ng mga matang puno ng kalituhan at takot. Nang tumunog ang alarm ng telepono ni Adrian, napatalon si Mang Tasio at tumingin sa direksyon niya. Ngunit sa kabutihang palad, ang hooded jacket ni Adrian ay nagsilbing kanyang invisibility cloak sa dilim. Sa isang mabilis na pag-iisip, ginamit ni Adrian ang ilaw at ingay mula sa kanyang telepono upang takutin si Mang Tasio. Nadali-daling bumalik sa aparador at naglaho na parang bula. Sa takot at pagmamadali, iniwan ni Adrian ang mansyon na parang walang lumingon sa nakaraan. Habang nagmamaneho palayo, ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang napapalitan ng kulay rosas ng bukang liwayway. Ang kanyang puso'y tila tumitibok kasabay ng pagpapalit ng kulay ng langit. Sa isang Jollibee sa Baguio, habang kumakain ng Chicken Joy at spaghetti, ibinahagi ni Adrian ang kanyang karanasan sa kanyang kaibigang si Jerome na nagtatrabaho sa isang call center sa lungsod. Ang mukha ni Jerome ay nagpapakita ng pag-aalala habang nakikinig sa kwento. "Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa mansyong yan," sabi ni Jerome habang ang kanyang kasamang si Carla na isang guro ay tumango sa pagkakasabi. Ibinahagi nila kay Adrian ang mga kwentong bayan tungkol sa mansyon, kabilang ang mga pagkawala at malagim na kamatayan na naganap doon sa mga nakaraang taon. Nalaman ni Adrian na ang mansyon ay kilala sa mga lokal na tao bilang isang lugar na may sumpa at na may kaibigan si Jerome na pumasok sa mansyon ngunit hindi na nakabalik. Habang lumalalim ang gabi at ang mga ilaw ng Jollibee ay nagsimulang magdim, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Adrian. Ano ang tunay na nangyari sa kaibigan ni Jerome at paano niya maiiwasang maging susunod na biktima ng sumpang ito? Ang bawat kaluskos at bulong ng hangin ay nagdudulot ng bagong takot na tila nagbabadya ng mas malalim pang misteryo na kanyang kailangang harapin. Mula sa araw na iyon, naging maingat na si Adrian sa kanyang mga ginagawa. Hindi na niya hinubad ang kanyang hooded jacket, isang simbolo ng kanyang pag-iingat, na tila isang baluti laban sa hindi nakikitang kaaway. Dala-dala niya ito kahit saan siya magpunta, sa trabaho, sa pagkain at maging sa pagtulog. Ang kanyang mga kasamahan sa opisina ay nagtataka sa kanyang bagong ugali, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam ng tunay na dahilan ng kanyang pagbabago. Iniwasan ni Adrian ang mga lugar na may katulad na katangian sa mansyon. Ang bawat lumang gusali ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang takot, isang paalala ng nakakapangilabot na gabi na kanyang naranasan. Ang mga anino sa dilim ay tila nagiging mga multo mula sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, naging malapit si Adrian kay Liza, isang kasamahan sa trabaho na may mahabang itim na buhok at nakakamanghang ngiti. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pansamantalang kaligayahan sa buhay ni Adrian. Ngunit kahit ang kanyang ngiti ay hindi sapat upang burahin ang mga nakakabahalang tunog na naririnig ni Adrian paminsan-minsan sa gabi. Mga tunog na nagbabalik ng kanyang mga alaala sa lumang mansyon. Patuloy na ginugulo ng mga tunog na ito ang tahimik na gabi ni Adrian, na tila may hindi nalulutas na misteryo at panganib na naghihintay sa kanya. Ang bawat kaluskos,
Bawat bulong ng hangin ay nagpapalakas ng kanyang pangamba. Ano ang kahulugan ng mga ito? Bakit siya patuloy na binabagabag ng mga alaala ng nakaraan? Ang mga tanong na ito ay nag-iiwan ng isang nakakakilabot na pag-asa sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Sa kabila ng pagtatangka ni Adrian na magpatuloy sa buhay kasama si Liza, hindi niya mapigilang maramdaman na may isang bagay o isang nilalang na sumusunod sa kanya mula sa lumang mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay tila may kasamang anino, isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Ang mga tunog sa gabi ay naging mas madalas at mas malinaw hanggang sa isang pagkakataon na mag-isa siya sa bahay, narinig ni Adrian ang malinaw na boses ni Mang Tasyo na tila nagbabala o nagsumpa sa kanya. Ang boses ni Mang Tasyo ay parang malamig na kamay na dumampi sa kanyang likod, nagdulot ng panginginig na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Mag-ingat ka, ang malinaw na boses na iyon. Hindi pa tapos ang iyong pagsubok. Sa puntong ito, napagtanto ni Adrian na kailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan at ang lumang mansyon upang tuluyan ng makawala sa sumpa at bangungot na bumabalot sa kanyang buhay. Ang desisyong ito ay hindi lamang para sa kanyang sariling kapayapaan, kundi para na rin sa kaligtasan ng mga taong malapit sa kanya. Ang kanyang susunod na hakbang ay magiging isang paglalakbay pabalik sa kanyang pinakamalalim na takot at marahil sa kanyang kaligtasan. Ang bawat paghinga ni Adrian ay nagiging mas mabigat at ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagdadala ng isang tanong: ano ang naghihintay sa kanya sa lumang mansyon sa Benguet? Mga ka-creepy, sa bawat liko ng tadhana, tandaan, ang nakaraan ay babalik hanggat hindi harapin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang humpay na kilabot. Sa susunod na upload, makakasama niyo ulit ako, si Baltazar, sa isa na namang nakakapanginig buto na kwento. Mag-ingat at baka ang susunod na pintong buksan mo ay magdala sa iyo sa hindi inaasahang lagim. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, at huwag hayaang ang dilim ay tuluyan kang lamunin.